is al-janaza, ang preparasyon sa taong yumao o patay. Una po ay ating mapapansin dito sa siguro yung pag-slide ko dito hindi tugma sa nakikita ninyo sa screen. Ang ating subject ngayon, ating lesson na nanggagaling sa bahs ni Abdullah bin Abdurrahman al-Jibril, na kung saan isang tanyag at kilala na doktor o alim o sheikh sa Saudi, kabilang rin po siya sa Lujnatud Daima sa kapanahunan niya. Si Sheikh Dr. Abdullah bin Abdurrahman al-Jibril, na siya po ang nagbahas sa ating leksyon na ito. Una ay al-isti'dad lil maut. Paano natin paghandaan ang kamatayan? Marahil sa mga unang leksyon natin ay tinalakay na ito ng ating mga leksyuran kung ano ang dapat paghahanda ng taong bago dumating sa kanya ang kamatayan. Dito tayo sa ba'da ta'kidil wafat. Pagkatapos masigurado na ang tao ba ay patay. Tatanungin ko rin ang mga kasama ko, una, wala kaming practice. Ito na ang final na. Kung halimbawa ito na yung patay, halimbawa lang kasi ito buhay pa, unang gagawin ninyo bago kayo agad-agad maligo, huwag naman agad-agad maligo na, ay i-fix ninyo na talagang patay na siya. Ay baka makaligo kayo na yun pala, tulog lang, no? O binangungot lang. So para sa iyo, Sheikh, ano ba ang paraan na sure mo na siya ay patay na? Hindi na humihinga. Siyempre. Hindi na humihinga. Okay. So ibig sabihin, anugin mo diyan sa tiyan niya kung humihinga pa o hindi na. Para sa iyo, Sheikh Munzir. Yung mga ugat niya, kung wala na bang yung mga pulso niya, yung dito, kung wala nang gumagalaw. Tama, yung mga pulso ng puso niya at saka yung niya dito, yung may nerves dito, no? Na dapat iano mo siya kung talagang patay na. Para sa iyo, Sheikh Muammar, ano bang palatandaan? Pag hindi na siya bumangon. Kapag hindi na bumangon. Okay. So napakasigurado, no? So yun po. Una, kapag hindi na huminga, wala ng pulso, kabilang doon yung maputla na ang pagmumukha, no? At kabilang na rin na kung lumamig na ang kanyang katawan. Kung medyo matagal na, nakailang oras ng kanyang kamatayan, ay maari lumamig na po ang kanyang pangatawan at naninigas ang buong katawan niya. Kaya una, bago natin isagawa ang mga dapat gawin sa kanya, ay paliwanag ko lang kung anong mga bagay na dapat natin i-prepare bago natin isagawa ang mga gawain sa taong patay. Una po, ay dapat ay mayroon tawil, no? Itong tawil na ito. At mayroong sabon, no? Sa kapanahunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagamit nila yung cedar. Ang cedar ay isang puno, yung dahon ng puno na gagawing pulbo, at yun ay mabango. Kaya kung matatandaan natin sa ating mga kaninunuan na yung dahon ng suha, no? Ginagamit nila noon. Yung dahon ng suha ay yun ang ginagamit nila panghalog nila sa niyog, yung yung katas ng niyog para pang shampoo nila sa taong patay. Pero ngayon, modern technology ngayon, pwede naman yung sabon. Ganon din po ang shampoo, no? Kafur, pwede na rin. Yung sa hadis, ating babalikan ng hadis kafur at saka yung cedar, ang bilin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dito sa atin, hindi tayo pamilyar at wala po yun na pananim dito sa Pilipinas, kaya karaniwan ito po ang ginagamit natin. At kabilang na rin yung gunting o yung shifar, ano ba yun, yung pang-ahid, pwede na rin yun. O di kaya ganito, gunting, pwede na rin. At saka cotton bands at cotton, no? Mga kailangan natin to. Okay, so dito po, una ang gagawin ay
Kapag nasigurado na natin ang nakahando sa isdyan ay patay na-fix na natin ayon sa paliwanag ng ating mga katuwang, na-fix na nila na siya ay patay na, hindi na huminga, wala nang lumalabas na hinga sa kanyang ilong, sa kanyang bunganga, at maputla na siya, at hindi na gumagalaw, hindi na bumangon, malamig ng kanyang pangatawan, wala na siyang pulso sa kanyang katawan, lahat ng parte ng kanyang katawan, ay una po ay gagawin natin ay ang tinatawag na pagpapalambot sa kanyang mga kasukasuan, no? Na kung saan ay dapat natin palambutin ang kanyang mga kasukasuang parte ng katawan. Ganyan sa nakikita natin. Ayan. Ganyan. Ayan. Pero sa anong matigas siya sa final, no? Ito kasi buhay pa. Matigas na to. Matigas na. Yan. Ganyan ang ginagamit para lumambot ang kanya pangangatawan, no? So kabilang po yan yung kanyang braso, kanyang kamay, ganun din ang kanyang paa, at pati ang mga daliri ng kanyang paa ay dapat ito ay palalambutin. Okay. Pagkatapos ay babangunin ng kunti, medyo maka-slanting siya. At sabay hihilutin ang kanyang tiyan, no? Pabikain ito ng kunti at hihilutin po ang kanyang tiyan, no? Upang sa ganon ay baka sakaling mayroong dumi na hindi pa nailabas ay para lumabas, no? So hahaplusin ito, no? Lakasan. Habang hinahaplos ay yung isa ay kukuha ng kanyang kukuha ng tissue. Saan ang tissue natin? May tissue ba? Ang tissue ay ilulukot niya sa kanyang, irorol niya sa kanyang kamay at huhugasan ang kanyang private part. Baka sakaling may lumabas. Ayan, ganyan. Ating po nakikita ang aktual na ginagawa ng ating mga katuwang sa ginagawa na ito. So huhugasan nila ganyan, no? Kailangan ay maigi ang paghugas sa kanya na kung saan ay walang matirang dumi. So kailangan ay pinapalabas, no? Pero hindi naman required na kailangan may lumabas talaga. Kung sakali lang. Kung sakaling may lumabas, ay dapat yon ay linisin. Kung wala naman lumabas, ay okay lang. So papahigain ulit. Okay, so dahil nahugasan na po siya at napalambot na ang kanyang katawan, bago po natin siya liliguan, ay una tayo maligo, ay magniyat tayo na maligo tayo ng isang taong patay at tayo ay magbismillah. No? Tayo ay magbismillah. Magbismillah kayo? Bismillah. Pwede na rin yung binabanggit sa Bismillah la millati Rasulillah. Pwede kay Bismillah la sunnati Rasulillah. Yun po ang mga turo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang hadith. Pagkatapos ay bago liguan ay sunnah na siya ay i-wudu muna, i-ablution muna. So ablusyuhan na natin. Mauna yung kamay, ganyan, no? Ayan. Kamay kanan, pagkatapos kaliwa, tapos kukuha ka ng puton. Ayun, nakikita rin. Kukuha ka ng puton, babasain mo at ipapasok mo sa kanyang bunganga, no? Huwag mo siya hayaan na magmumug siya ng sarili niya. Kasi hindi makakagalaw, no? Ayan. Ganon. Pagkatapos kukuha ka ulit ng puton, ayaw ng kamera pala. Kukuha ka ulit ng puton at babasain mo at ipapasok mo sa butas ng kanyang ilong. Ingatan mo makatsik. Ayan. Parang pag-abdas ng magsasala, no? Yun nga lang, dapat mong alalayan sapagkat hindi siya makakagalaw. Tapos kumuha ka ng tubig at hahaplosan mo naman ang kanyang mukha. Hahaplosan mo, hihilamusan mo ang kanyang mukha, kailangan mabasa lahat.
ang buong kanyang face. No? Yung mukha muna. Na? Kasi tulad ng pagwudu ng magsasala. Pagkatapos ay ito naman. No? Babasain ito. Kailangan mabasa hanggang siko. Ilal marafiq. Pagkatapos ng marafiq ay wamsahu biruusikum. Kailangan ay haplusan ang kanyang ulo, no? Ang nabanggit sa Quran ay ras biruusikum. Haplusan ng tubig ang kanyang ulo. So may buhok man o wala, basta haplusan. Kaya hindi sinabi doon na buhok, bagkus ulo. Ibig sabihin may buhok man o wala, kailangan haplusan ang kanyang ulo. Kasama na rin po ang kanyang tainga. Then pagkatapos ang paa, bilang panghuli sa kanyang wudu ay ang paa. Huwag po natin kalimutan na dapat mauna yung parting kanan. Yung parting kanan ng taong yumao. Nang matapos na po iwudu ay magsisimula na po tayo sa pagpapaligo sa kanya. Titimpla na tayo dito. Ano ba mga hawad ko? Di po yung mga dilikat ko ba ito? Putulang ba o putulan? Dito sa pagliligo. Halimbawa, dito sa pagliligo, pagkatapos na nawuduan mo na siya, ay bago mo siya liliguan, ay kailangan ay ahitin mo yung mga parte na dapat ahitin. No? Una ay balbas. Kaya kung makikita ninyo, kabilang sa preparasyon natin, ay gunting o di kaya yung shifar na pang-ahit. Afwan. Yung bigote, hindi balbas. Na? Yung bigote at sa ibang mga ulama ay pati na rin yung sa kilikili. Pero dito sa ating tinalakay ay hindi na po kabilang sa kilikili. So kahit saan doon, kung sa alin ang madali sa atin, kung masyadong makapal ay dapat ahitin. Tingnan mo. Private Hindi naman. Na? So, yun lang ang dapat. Yung private part ay hindi na po dapat galawin at hindi dapat tingnan. Dapat habang ginagawa ang pagsasagawang pagpaligo sa taong patay ay manatili nakatakip po ang lahat ng masilang parte ng kanyang katawan. Ang lalaki po ay kailangan ay mula tuhod hanggang pusod. Habang pinapaliguan siya ay ganyan, no? Ahitin ang kanyang bigote. Pwede na rin sa kilikili kung makapal. Pagkatapos yung kanyang mga kuko, ay nail cutter, may nail cutter tayo dito, ay kailangan po ay putulan ang kanyang mga mahabang kuko. Kung sakaling mahaba, halimbawa nagkasakit ng matagal at hindi na po siya naputulan ng kuko, ay puputulan po yun ng kuko. Pagkatapos ay magsimula na po tayo sa pagligo. No? Unang pagligo sa kanya ay ititimplahin yung panligo sa kanya, yung sabon, i-mix sa, kung halimbawa powder, ay imimix sa tubig, kailangan ay bumula-bula, no? Yung ragwa, yun ang tinatawag na ragwa, yung bumula-bula siya. At una-unang hugasan ng parte ng kanyang katawan ay ang kanyang ulo. Tatakpan mo po ito habang binubuhusan siya ng tubig. Na pwede rin kumuha ng koton at tatakpan ang kanyang bunganga at ang ilong upang sa ganon ay hindi po pumasok ang tubig doon sa kanyang ulo. Ayan, atin po nakikita na hinuhugasan ang parting ulo. Ayan, kailangan mabasa lahat, sumiksik ang tubig, ta'mimul ma'anil badan. Sumiksik ang tubig sa buong parte ng kanyang katawan. No? Kung may shampoo ay siya sampuhan ito. No? Ayan. Sa panahon ng Prophet Muhammad, tulad ng pinaliwanag natin, na ginagamit ay ragwatu sidar. Ang sidar na yon na ating pinaliwanag kanina. Sisyampuhan siya. Pagkatapos, kailangan maniksik ang tubig sa parte ng kanyang mga buhok. Kailangan mabasa ito lahat. Hindi pwede maligo na hindi po basa lahat ang buong parte ng katawan. Pagkatapos nito ay tulad ng sinabi natin na dapat manatili, bawat galaw mo sa kanya ay
pinakaunang parte na gagalawin sa kanya o lilinisan sa kanya ay ang kanyang parteng kanan. So ayan, hugasan natin sa harap, sa side sa kanan. Ayan. Tapos ay sasabunan po yan, no? Sasabunan ko yan at pwede tayo gumamit ng spam o yung pangkuskus sa katawan, no? Para maigi ang pagpapaligo sa ating mahal na yumao, no? So ganyan, kailangan buong katawan niya ay sasabunan. Una ang parte ng kanan Sa harap. banda, sa harap muna, no? Hanggang dito, huwag po kalimutan, dapat manatili itong nakatakip, no? Pero sa final ay tatanggalin mo yung damit, no? Pwede yan guntingin, kung mahirap hubarin ay guguntingin ito. So, pagkatapos sa harap, ay lilipat naman tayo sa bandang harap sa kaliwa. Ayan. Kailangan ay mabasa ito lahat at sabay sinasabunan. No? Sabay sinasabunan. So ngayon ay nasabunan na po natin ang buong kanyang harap na parting katawan. Lilipat naman po tayo sa likod. Huwag kalimutan na manatili ang kanan unahan. No? So dapat ay nakatagilid siya. Adanay. Ayan, matigas na yung ano natin. Matigas na. Mas matigas pa sa totoong patay. Concentrate ata yan. Yan. Nakaharap pala. Ito yung dito. Ayan. So sasabunan naman natin ang likod sa parteng kanan. Kailangan masabunan yan. Yung mga siksik ng kanyang parteng katawan ay kailangan ay sumiksik yan ng tubig. Yung mga dito sa kasukasuan niya, yung mga daliri niya dito, kailangan siguraduhin na pumasok talaga yung tubig. Yun ang tinatawag na ta'mimul ma' anil badan. Kailangan ay pumasok lahat ang tubig sa lahat ng parte ng kanyang katawan. Ayan, no? So, pagkatapos sa kanan, so front and back ay naligo na. Dito naman tayo sa bandang kaliwa. So, ibig sabihin, ang lahat ay unang yung kanan. Ayan, unahan ang kanan, no? Ayan, unahan ang kanan bago kaliwa. Ayan. So, sa yung tubig, walang specific na kailangan tubig. Wala po. At least ay kasya na mabasa lahat o maliguan ang lahat ng parte ng kanyang katawan ng malinis na pagligo, no? Kaya natin po sinabi, yan yung mga itumumali, kami paliwala sa kanya, itong birthday. Tapos, di ka dito, pati dito. Okay. Sa dami po ng tubig ay wala pong specific na sukat ng dami ng tubig. Pero doon sa bisis, kung ilang bisis po papaliguan, ay doon po mayroon. No? Ang pinaka-minimum ay 3 bisis. Kung sapat na, halimbawa, malinis na rin ang kanyang katawan, ay sapat na 3 bisis mo siyang maliguan kung wala na siyang lumalabas na dumi, wala na ka nang makukuhang mga libag. Halimbawa, bago namatay, kaliligo lang. So, sapat na po yung 3 bisis mo siya maliguan. Kung nararapat naman pa ulit-ulit pa, ay dagdagan mo, gawin mong 5, o di kaya gawin mong 7. Ang mahalaga ay butal. Butal ang bisis o paulit-ulit na pagligo sa kanya. Hindi po siya 2, hindi 4, hindi 6. Kailangan ay butal ang bisis. Sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha witrun yuhibbul witr. Ang Allah ay butal po. So gusto niya rin yung butal na bilangan. Yes. May sugat. Ha? Sigado po ba yung butal na yun? Sunnah. Madalas natin ang encounter, especially sa Manila, kung minsan sa itinari, Yun. o kaya may sakit na nakakati. Sugat ba? Sugat. Sugat, sabi natin Sugat. Okay, na-encounter namin nun. Pag tinanggal yung tape, maano yung dugo. Especially kapag ka binari. So, ginawa mo sa ospital na naka-fit siya. So, pag tinanggal yun, may possible na lumanan yung dugo. So, siguro, pwede pa natanggalin pa yung tape para maano lang tubig. Ano yung tape? Tape? katawan mo tayo. Yung sugat. Okay. Pag tinanggal. So doon sa pagligo sa kanya,
kailangan ay umiral pa rin yung sinasabi natin na ta'mimul ma'anil badan. Kailangan ay mabasa lahat ang parte ng kanyang katawan. So doon sa pagligo ay tatanggalin po yung mga tip na yon. Halimbawa nakatip ang nakadressing ang sugat niya. So kapag nililiguan mo yun, hindi yun mababasa. So kailangan tanggalin. Pero kung patuloy pa rin ang paglabas ng dugo, ay kukuha ka po ng cotton at ito ay tatapalan mo ito upang sa ganon ay hindi po lumabas. So, importante po yun, malaman natin kung sakaling may sugat ang patay, ay kailangan kung halimbawa may takip o may saplot ang kanyang katawan o may tape nakadikit doon na maging hadlang upang hindi sumiksik ang tubig sa pagligo sa kanya, ay tatanggalin po yun. Pagkatapos ay kukuha tayo ng pangtapal sa kanyang sugat upang sa ganon ay hindi na po muli lumabas ang dumi o dugo ng kanyang katawan. Kung sakaling bawal siya paliguan, halimbawa nasunog, no? So, hindi siya maliliguan kasi naging parang uling na siya. So, tayammum na lang. Ayon sa ating mga ulama, ay tayammum na lang ang gagamitin sa kanya. Ang pagtayammum ay kasintulad ng pagtayammum din ng pagwudu sa pagtayammum sa sala, no? Yung maliligo sa kanya ay ipapagpag niya ang dalawang kamay niya sa buhangin o sa lupa at ihahaplos niya ang sa mukha ng taong yumao, ganon din sa kanyang kamay. So tulad lamang ng pagtayammum sa taong buhay. Okay. Para at least nagkaroon tayo para naman lahat. Minsan ay nangyari sa Windows, okay? Kasi silang na lang. So, required pa rin na maliguan at magsagawa ng sana o binasa. Halimbawa yung bata, nagkalabas ka, kasi silang na, wala nang buhay. So, required pa rin na maliguan ito. Kaya di umabot sa kabuhanan. Okay. Doon tayo sa sanggol, no? Una, kapag sanggol ay kumpleto. Kung ano mang gagawin sa adult ay ganun pa rin. Pero doon sa nakunan, no? Doon sa nakunan o nalaglag. Halimbawa, yung buntis. Halimbawa, buntis ako pero lalaki ako. Ano lang, pagka buntis ko, malaki lang tiyan ko na to. Halimbawa, yung buntis ay nalaglag o nakunan. Kapag ang nakunan na sanggol sa loob ng sinakupunan ng babaeng buntis ay umabot 4 months. Take note natin, umabot 4 months ay kung ano man ang gagawin sa adult ay gagawin din po sa taong, sa batang o sa sanggol na nalaglag. No? Pababa doon, hindi nag 4 months ay wala na po. Wala na sapagkat hindi po siya sapat na tao. Ang sapat na tao ay abot sa 4 months. Meron ng roh. Mayroon na siyang roh. Sapagkat sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u fi khalqi batnihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yunfakhu fihi ar-ruh, fayu'maru bi 4 kalimatin." Ibig sabihin, ikat 120 days ay doon na po mabuo ang isang tao o sanggol doon sa sinakupunan ng kanyang nanay. Kaya kung ano man ang gagawin sa adult, ay yun din po ang gagawin sa kanya kung umabot na ng 4 months. Pero kung mas bababa doon, ay hindi po sapat na tao at maari mo ilibing kahit sa iyong bakuran, no? Babalutin mo at hindi na require na ilibing mo pa, dalhin mo pa sa cemetery o ilibing mo sa libingan. Okay. Okay. So pagkatapos siya po ay maliguan, ay kung wala na pong lumabas na dumi, ay kailangan yung towel natin na ito ay tatrapuhan natin siya sapagkat siya po ay basa na. Pagkatapos maligo ay basa po siya, ay ating pupunasan upang sa ganon ay matanggal yung mga tubig na dumikit sa kanyang katawan. Okay, so dahil sa ang nag-organize sa event na ito ay kababaihan, nais ko lang po linawin ano ang pagkaibahan ng lalaki at ng babae. Sapagkat ngayon ay hindi na po tayo nakapagdemo ng babae, ano po ang difference? So mayroong maari 5 ang pagkaibahan ng babae at ang lalaki. Una ay sa pagpaligo sa kanya. Sa pagligo sa kanya ay kung babae ang namatay, ay marapat maligo sa kanya ay babae na rin, no? Bawal po ang lalaki liban kung
asawa. Ayun. Natiknot nyo pala yung lecture sa inyo ng ating mga masyayikh, no? So, ang babae ay kailangan ay liguan din siya ng babae. Pangalawa po ay sa kung liguan siya, pagkatapos liguin ay ipipiring yung kanyang buhok. Ano ba yun? Tinatawag natin na Tirintas. sirintas. Sirintas. Pagsulapidan ng 3 piraso dito sa gitna at sa kabandang kanan at bandang kaliwa. So 3, ano tawag yun? Tirintas. Tirintas. 3 tirintas. 3 kasulapid. Ilaylay, pagkatapos magawa ng ganon, ay ilaylay sa kanyang likuran at bandang kanan at bandang kaliwa. Yun ang pangalawang pagkaibahan sa babae. Pangatlo ay doon sa pagbalot ay mas marami ang babae sapagkat mas inalagaan ng Islam yung parte ng katawan ng kababaihan. Mas masilan po ang parte ng kababaihan, kaya po mas marami ang layer ng kanilang pangbalot. Sa lalaki, okay lang po 3, no? 3 layer ang lalaki, pero ang babae ay kailangan ay 5 ang pinaka minimum. Kung kailangan mas makapal ay pwede na rin 7, no? Pwede na rin 7, tulad ng sinasabi natin, dapat manatili ito ay butal, no? So pangatlo ay doon sa pagsala. Pagsala sa kanya ay doon sa pagtayo ng imam ay magkaiba. Ang lalaki ay tumatayo ang imam doon sa bandang kanyang ulo, at ang babae naman, kung babae ang pagsasalahan, pagsagawa ng sala, ay tumayo ang imam sa gitna ng kanyang parteng katawan. Okay, so yun po ang mga pagkakaibahan. So ngayon, lilipat na po tayo sa pagbabalot. Ha? Ganito ang pagbalot ng kasi siyempre mabigat ito. Oo nga. Wag na. Kasi yung patay hindi makakatayo. Dito mo yung sapin. Ayan. Itabi mo dito. Ganyan. Kasya ba? Kasya? Sapin mo muna ganyan. Ayan. So, inuulit natin, kailangan 3 layer. Pero ito, 2 lang to kasi lang naman to. Di mo lang to. Budget. So, lulukutin natin to ganito. Ito ang technique para hindi ka na magbuhat sa patay. Kasi kapag kunti lang kayo gumawa, minsan kailangan mo buhatin ng patay, ay mabigat. So, lulukutin natin. Sabayan mo ako. Okay, sabayan mo. I-roll natin, ganyan. Kapag nakahiga na yung patay. Bali mo nakahiga ng patay. Ayan. Tapos, itabi mo sa kanyang katawan. Ayan. So, ngayon ay papatagilirin natin dito. Yan yung technique. Ayan ang teknika, hindi ka magbuhat sa... Kapag wala kang kasama, Kapag wala kang mga kasama masyado, hindi ka na magbuhat, ay kailangan ganyan. Ayan. pinahirapan. So ngayon, ay ganun natin. So, tagilid naman natin Ito naman. doon. Ayan. Tagilid natin doon. Tapos ayan. Okay, so ayan. So makikita natin ay lantad na ang kanyang kapan o kanyang damit, no, pambalot sa kanya. Okay. So ngayon, dahil sa nandyan na yung yung pangbalot sa kanya, ay tatakpan na natin to. Manatili pa ito, halimbawa ganyan, nanatili pang nakatakip, no? Huwag nating kalimutan, dapat manatili nakatakip, at yung papaliguan sa kanya kailangan nakatago sa public na mata ng mga tao. Huwag sa labas, kailangan may kortina o may kwarto, sa loob ng kwarto, no? So ngayon ay sa morgue. Ayan. Sana yung kanan niyo, ito ba? Okay, okay. So, Ganyan. ibig sabihin, ito yung pinaka-tamang pagbalot. Ano natin, may mga tuwa at mabalugas. So doon sa kamay ay pwede po yung katulad ng magsasala, yung nakaganito. Tinatawag natin na pangaling pwede rin yung naka-straight ang kamay. Ayan, so kapag nakatakip na siya, ay hihilain yung takip sa kanya, no? Pwede straight at pwede nakaganyan siya, no? Tulad ng magsala. Tapos hihilain, kapag nabalot ganyan, ay hihilain yung na yon, yung
saplot ng kanyang katawan kanina. Okay. Ano, hilahin na natin. So ayan. So kailangan nakabalot siya, ganyan. Take note, may nakalimutan. Doon sa kasi yung nabanggit sa hadis ay yung kafur, no? Yung kung sa ano natin ngayon ay perfume, no? So kailangan wala tayong kafur, so kulon ito. So kailangan ay pabanguhan ang kanyang katawan bago balutin. Anong babae? Pero sa hadis Yun yung mga kwan sa sa babae, ano bang ano ni sa babae? Perfume man pa hindi na. Yun yung tanong yun. Hindi ko na muradya ang babae. Pero sa buhay, bawal babae. Shaykhana, Shaykh, hal mashru' at-tatayyub lin-nisa' lil-mayit? La. Misl al-hayy. Sahib. Sa babae ay hindi na po require pabanguhan ang patay, no? Pero sa lalaki ay buhay man o patay ay sunnah. Nung tanungin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anong pinakagusto niya sa mundo, unang sinabi na niya ay babae. Babae. Pangalawa ay ang pabango, no? Mahilig yung Rasul sallallahu alaihi wasallam magpabango. Kaya kabilang ang sunnah sa lalaki na pabanguhan kahit siya ay patay. Mabango na sa buhos, pwede. Yan. Mabango na sa buhos, pwede gumamit yung babae. Mabango na sa buhos. Mabango na sabon. Yung sabon na mabango ay pwede, no? Okay. So pagkatapos yon ay, pero kung mayroon cedar, naam? Kafur. Ay, wasa. Sahih. Ahsante, jazakallahu khair. So, kung maaari at saka kung mayroon, yun po ang pinakasunna ay yung kafur ang ginagamit natin. Tulad ng sinabi ko kanina, in-explain ko kanina, kung mayroong kafur ay pinakamainam yun at saka dala na rin yun pabango kasi mabango po yun. At alam niyo ba ano ang sikreto ng hadis na yun ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapag ginamit mo po ang kafur sa taong patay, una ay hindi po siya lalapitan ng mga insekto. Kaya napaka-high-tech yung mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sapat yung perfume. Yung perfume ay pabango lang ang maibibigay. Pero yung kafur ay protection na rin sa katawan ng yumao. Kaya hanggat maari, mas mainam kung mayroon ay kung ano man ang bilin o turo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayun po ang ating gagawin tulad ng cedar. Kahit may sabon, mas mainam cedar. Kahit may perfume, mas mainam na kafur. Pero kung talagang wala, ay kung ano po ang mayroon, no? So pagkatapos perfumean ay yung tali. Okay. So babalutin natin ito, no? So ayan. Ingatan mo yung baka matauhan. Matuluyan? Ayan. Matuluyan. Okay. So sa lalaki ay ito po ang pinaka-basic at yun rin po ang turo dito sa pinakitan natin na bahs ay wala na pong mga style, no? Ganito lang, 3 layer lang. Pero sa babae ay gagawaan siya ng izar at kamis at saka khimar. Ibig sabihin ay yung bukod sa 3 layer ay mayroon po yung 2 layer ay mayroon yung 3 na yon. Kaya maging 5 layer yung lahat ng pambalot sa babae. Okay. So, mamaya may demo naman tayo after duhur siguro. Inshallah. Na? Okay. So, pagkatapos itong balutin, ay tatalihan. Walang tali. Ang tali dito sa kanya ay manatili pa rin yung tinatawag natin na wither. Kailangan ay butal. Either 5, kung bata, pwede 3, mga ganito, pwede 5, kung matangkad, pwede 7, no? Kung ganitong haba, pwede na rin 7, no? So 7, 1,
dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ayun. Pero wala tayong tali, no? Tinabali, madali lang namang tumali kung practical na. Ayan. Sukat Ang tali po, take note, dito kukunin sa tila. Pwede natin to Nakasukat na yan, kukunin. nakasukat. Mainam itong tatanggalin yung sa gilid kasi ni minsan may tahi dyan. So dapat karagdagan po yung kaalaman. Kailangan gayro mukhattat. Hindi po nakatali ang walang tahi ang tela na gagamitin sa kanya. So tatanggalin natin yan. Halimbawa, tapos yun ang pangtali natin sa kanya. Hindi pwede yung mga lubid-lubid lang dyan. Ha? Kung walang tali, huwag na lang. Na? Ha? Huwag na. Huwag na, okay. Madali lang naman. Okay, so pagkatapos matalian, Paano ay, yung model? Yung pagtali? yung pagtali sa kanya ay kailangan yung madaling tanggalin. No? To, ano bang tawag doon sa Tagalog? Sa Maguindanao na pagus. Anong Tagalog? Madaling buksan. Hindi ko alam ang Tagalog. Yun na lang, madaling- Kailangan na pagus. Na, yung hihilain mo ay matatanggal agad. Na. So yun ang pagtali sa kanya. Okay. So, natali na. Okay, so pagkatapos magtali ay idadasal na. Wala nang Okay. So, kami na sa tingin na natin yung pagkakaroon ng Quran doon, ha? walang Quran, Madalas na sa Quran. mga laman, Sa Quran, katalan ng Quran, natin. mga itlog, no? Mga bigas, mga karayom. Na? So wala na po 'yon. Hindi na 'yon magbasa ng Quran, no? Yung pagtali mo, diba, ikukuhan sa kwan yung madali. Ah. Diba dito? Madali siya. Pero ngayon, tingin na natin, bisa. Ano siya ginagawa sa patila? Ayun. Hindi na nagbabasa ng Quran, di ba? Okay. Kaya mga nalaglag yung Quran, sabi ni Bigas sa Malagana, napakan ko. Okay, so wala na pong Quran ilalagay doon. Ang maari lang gawin kung sakaling magsakaratal maut ay mayroon hadith na dhaif na iqra'u mautakum surat Yasin. Basahin sa magsakaratal maut ang surat Yasin. At kabilang sabilin doon ng mahal na propeta kung maghihingalo na ang tao ay laqinu mautakum bila ilaha illallah. Bubulungan siya ng la ilaha illallah. No? Ayun, ipiling yun sa kanya. Doon na sa isipan, hindi na kaya sa mga naisip namin yung pagkakanda ng tao. Ayan. Pero sa inyo, ang galing na yung Quran, pag nabalog na, magdumating na naman yung kabagalan ng natin, at Quran, binuksan na, hindi sa nakikita. Okay, so yun po, na? So kapag nabalot na po ay ang kasunod na nagagawin ay magsasala. No? So magsala tayo dito. Okay. Sa pagsala, kailangan pinakamainam kung kasya may mga kasama ka ay 4 na saf. Pang-4 yung imam. So 3 saf doon sa likod kung mayroong mga jamaa. Kung mas marami ay mas mainam na rin, no? Kung ayan, ganyan. Okay, so ganyan. Ganyan po. Una, take note, ang pagsasala ay wala po itong ruko at walang sujud. Kaya pwede po yung magsap na siksikan, dikit-dikitan. Sapagkat wala na po itong ruko at wala na pong sujud. So, ang mahina ay marami yung Marami. Na. marami magdasal. Kabilang ito sa nabanggit ng ating mga leksyurar na mainam o napakalaki ang gantimpala niya yung pagsagawa ng salat al-janaza kung saan ay katumbas ng 2 malaking bundok. Ang gantimpala ng magsagawa ng pagsala. So bago natin isala ay mayroong mga katuruan ng ating relihiyong Islam. Una ay mainam na bago salahan ang taong yumao ay kung mayroong utang ay dapat mo na bayaran. Sinabi ng ating co-chairman si Bay Sharifa Mastura yung patungkol sa utang. So kabi ito ng pagkakataon kung sakaling mayroong utang ay dapat bago sana mailibing ay
mababayaran muna ang kanyang utang sapagkat maging sagabal doon sa kanyang ruh, doon sa kanyang pagpapatawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung mayroong utang. Although ito ay martyr o shahid. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lish-shahidi kulla dhanbin illa ad-dain. Papatawarin ng Allah lahat ng kasalanan ng taong martyr o shahid maliban lang sa utang sapagkat yun ay nakakasagabal sa kanya. So bago po ilibing ay kailangan magtanong-tanong ka muna sa mga kapitbahay niya. Ay, damakutang siya sa kapi. Facebook na ngayon. May danaw tangi siya sigupan. Karena ta pasisigup si kaluman kana na nangutang lo sa pagubay ng kapandagang. Hoy. So tanungin mo na yung mga sari-sari sa tabi ninyo, yung nagtitinda, oy bago namatay yung asawa ko, wala bang utang sa'yo? Yung mga kaibigan niya, no? Sabihin, Ayun. importante yung pagbabayad ng utang. Kailangan. Si Propeta Muhammad, hindi sumasalit sa bayan kapag alam niya may utang. Tama po yun. Hindi mo sa bayan yung talang utang eh. Ano kayo sa utang? Lisa. Okay. So dito sa pagsala, halimbawa dito ang kibla, iwan ko saan bandang kibla ba? Kailangan yung patay ay dito bandang, kung dito ang kibla, dito bandang ulo niya. Bumangon ka, baliktad ka. Dito ang ulo mo. Dito ka ang ulo mo. Nakatulog ka. Baliktad ka. Hindi, sumasalit mo yung diwat siya. Mamaya, Bumangon na. Ayan. Yan. Ayan, takpan niyo ulit. Mamatay ka ulit. Bumangon ng patay. Nancy Inanin. Ayan. Okay. Ayan. Kailangan nakabalot po siya, pati ang kanyang ulo doon sa final. So, tulad po ng pinaliwanag natin kanina, kung babae ay kailangan dito tumayo sa gitna ng kanyang katawan. Kung lalaki naman ay tumayo ang imam dito sa bandang ulo. No? Okay, sekali lang, sa Ayan. bandang ulo ang lalaki, ang babae sa ibabaw ng kanyang dibdib, dito banda, hindi walang magkaglasan. Okay, so magsasala tayo. Una ay tayo mag-intensyon, magniya ng isagawa natin na sala ay salat al-janaza o sala para sa taong namatay. So yun po ang nasa niyat natin, no? So ang pagsala na ito ay 4 na takbir, walang ruko, walang sujud. Unang takbir ay gagawin natin ay magbabasa tayo ng suratul Fatiha pagkatapos ng takbir at du'aul iftitah. At saka pangalawang takbir ay magsalawat tayo sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng pagsalawat natin sa ating pagtahiyat. Yun ang pinakakumpleto. Pangalawang takbir ay ipapanalangin natin ang kapatid natin na yumao o namatay, no? So pang-4 ay maari ka na agad-agad magsalam at maari ka rin magdua bago ka magsalam. Okay, so yun po ang gagawin natin. Okay, so kailangan ay pinaka-minimum dyan ay kung mayroong ka mga kasamahan ay 3 sa pang-4 ka, no? So yun po, tulad ng ating explanation, Allahu Akbar, pwede ka po magbasa ng dua al-iftitah. Allahumma ba'id baini wa bainal khataya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yun po ay pagbasa ay sirriyan, sikreto, tulad ng zuhur o asar. Hindi po malakas ang pagbasa doon sa Fatiha. Pinalakas lang natin kasi dito tayo sa tutorial. Okay. So pagkatapos yon ay magtakbir ka uli. Pwede na rin magbasa ka ng maikling sura. Ha? Pero ang pinaka masyuro doon ay Fatiha lang, sapat na. Kung magbasa ka naman ng Qul Huwallahu Ahad ay okay lang. So, tatakbir ka uli. Ibang mga ulama ay pinag-uutos yung itaas uli ang kamay. Sa ibang mga ulama naman ay hindi na. So kahit saan doon ay wala po problema.
itaas mo man muli ang iyong kamay ay walang problema, o di kaya panatiliin mo na lang nakahawak sa iyong puso ay wala po problema. So kapag ginagamit mo yon, magtakbir ka uli, Allahu Akbar, then magsalawat ka ng pinakamainam yung kumpleto tulad ng pagtahiyat natin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pagkatapos po yon ay magtakbir ka uli, Allahu Akbar. Magdua ka para sa kanya, no? Allahumma ghfirhu warhamhu kung lalaki. Allahumma ghfirhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghfilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunakki ath-thawb al abyad min ad-danas. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa unthana wa dhukurana wa ghaibana wa shahidana. Ano man ang dua mo sa kanya, maari mong gamitin. Allahumma man ahyaytahu minna fahiya al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. O anumang mga dua para sa kanya. Kung babae naman ay yung damir, yung pantukoy ay itukoy mo sa babae. Allahumma ghfirha warhamha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha hanggang sa katapusan. Yung gagamitin na pantukoy ay pantukoy sa babae kapag babae po ang namatay, no? Pagkatapos ay tatakbir ka uli, Allahu Akbar. Yun na po ang pang-apat na takbir. Pwede rin magdua ka ng pangkalahatan para sa buhay at para sa patay. Allahumma man ahyaytahu minna fahiya al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Pwede na rin po yung agad-agad ka na magtaslim pagkatapos mo magtakbir ng pang-apat, Allahu Akbar, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na ang pinaka-syarat, ang pinaka-masyru ay kanan lang. Kanan lang po, isang bisis lang magtaslim sa bandang kanan, pero pwede na rin gawin mong dalawa, no? Pero mas karamihan, mas arjah sa ating mga ulama na kanan lang po ang gagamitin na pagtaslim, yun lang po ang masyru. Kung sakaling ginawa mo naman sa kabila ay hindi na rin po problema kung gumamit ka sa kabila. So yun po, no? Ayun. So, yun ang gagawin sa taong yumao. Pinag-aralan natin kung paano liguan, paano pamaraan ng pagligo sa kanya hanggat pagbalot sa kanya, at pinag-aralan natin, nidimo natin kung paano ang pagsala sa kanya. Ngayon ay nantitira lang ay ang paglibing. Na? Parang naiiyak si Bin ba? Okay. Doon natin sa Paglibing. Nakatawag ba kayo sa Montalban? Okay. Ha? Okay. So, una, kapag ililibing na ay bubuhatin siya. Pinakamainam na buhat sa kanya, minimum ay 4. Ang sunna na pagbuhat ay kailangan balikat, no? Hindi bitbit. Kung maari, no? Ang pinakamainam ay balikat. Ala aktafikum, no? Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung mayroong yung pangbuhat sa patay, ay kailangan mainam po na dito sa balikat ang pagbuhat. So yun, dadalhin na, pagdala doon sa kanyang hukay ay mainam na mauna yung kanyang ulo doon pagdating doon sa ano. Okay. Mauna ang ulo at Okay. magpapagtap ng tubig, madadaan ng bagay. Yung mga pamahiin na wala naman sa sunna ay iwasan na po Wala nang mga kandila. mangyari yon. Wala na po yung mga kandila. Kaya po tayo ng gyanaza para yung mga bid'ah, yung mga wala sa mga sunna, wala sa turo ng Islam ay maiwasan na po natin. Yung mga pamahiin, yung mga maling pananaw ay sana po ay unti-unti nating yon burahin o alisin sa ating paniniwala. Okay. Okay. Dadalhin ang suwal. Mhm. Sa pagsasalaw ng patay, maaari bang sumali ang babae? Okay, talusap din. شيخنا هل يجوز أثناء الصلاة أن يشارك النسوة؟ ها؟ معموم Labas. لا بأس معموم. So pwede po makisali na. Halimbawa asawa mo, so pagsasalahan na pwede ka sumali. Doon ka sa likod ng mga lalaki. Hindi lang pwede mag-imam hanggat may
babae. At saka doon sa pagligo, kung sakaling babae lahat ang namatay kaisa-isa niyang lalaki, tapos namatay pa, walang makakaligo sa kanya, wala doon ang asawa niya, tapos babae lahat ang nandun, wag na po liguan. Itayamum, no? Itayamum. O di kaya opposite, kasalungat na yon. Lalaki lahat, walang nakahalo, kundi isa lang ang babae, pero namatay siya. So wala pong asawa dito, no? Namatay yung isang babae, wala pong makakaligo sa kanya, so wag na po liguan at itayamum na lang at balutin at isasala. No? So pwede po yung babae sumali sa pagsala bilang ma'mum, doon siya sa likod. Okay, so doon sa paglibing, ay una doon sa paggawa ng libingan. Ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyakku fina wal lahdu alaina. Doon sa paghukay ay kailangan yung tinawag natin na lingkab o liblib, no? Yung lahad ay kailangan, halimbawa ganito yung hukay, dito banda yung lahad ng kubor, dito banda dito sa gilid, hindi po dito sa gitna. Merong iilan na gitna, no? So hindi po yun ang turo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang hadis. Dapat ay doon sa gilid, no? Tapos lalagyan ng labina, yung kumbaga hollow block sa panahon natin ngayon. So, kailangan ay nakatagilid siya. Tagilid. So, dito sa kitab na ito, itagilid ninyo. Halimbawa, ito na yung kubor. Yan na yung kubor, nasa loob na tayo ng kubor ngayon. So, kailangan nakatagilid, tapos tanggalin yung mga tali. Yan yung mga tali dyan. Kaya kailangan yung pagtali sa kanya ay huwag yung mahirap tanggalin. Kailangan yung madali lang. Yung hinihila mo lang ay matatanggal na yung kanyang tali. Okay, so ayon sa kitab na ating pinakita kanina sa muallaf ni Ibn Jibrin, Sheikh Ibn Jibrin, ay kung ang namatay ay hindi naman po siya during pilgrimage, hindi naman sa panahon na siya ay mag-hajj, ay hindi na po ipinag-uutos na tanggalin pa ang kanyang saplot sa mukha, no? Karamihan ni minsan ay ginagawa natin ay binubuksan pa ang mukha doon sa paglibing. So kapag hindi naman po siya naka-ihram, ay hindi na po tatanggalin ang saplot ng kanyang mukha. So kapag naka-ihram naman, namatay siya during pag-hajj, ay ang paglibing sa kanya ay kailangan wag na po siyang palitan kung ano man ang yung ihram niya, at hindi pwede siya matakpan dito sa ulo, no? Kailangan manatili na walang saplot ang kanyang ulo. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati mulabbiya, sapagkat darating siya sa kabilang buhay na ganun din ang itsura niya, na para bagang siya ay nag-hajj, na tinanggap niya ang panawagan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ganyan po ang style ng paglibing sa kanya, ay kailangan ay nakaharap siya sa kibla. Halimbawa dito ang kibla, at nakatagilid siya, at wag na po tanggalin wag na ilabas ang kanyang mukha kung hindi naman po siya namatay habang siya ay magsagawa ng hajj. So tatakpan dito ng bagay o ginagamit natin plywood o di kaya hollow block o mga yung punong kahoy o ano man ang ginagamit natin na bagay pang proteksyon sa kanyang katawan. So yun po, no? So pagkatapos ay tatabunan na po, no? Yung mga ibang, may isang tabi'in na sinabi niya na habang tinatabunan ay binabasa niya yung minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Habang tatabunan, take note po, bawal bagsakan ng malaking lupa o malaking bato. Panatiliin ang pangalaga sa taong yumao. Kailangan, kung makikita nga natin sa mga Arabo, dahil sa pangalaga sa kanila sa taong namatay, ay hindi po nila pinapala agad ang pagtabon. Kailangan kinakamay muna, no? Para unti-unting tinatabunan. Huwag biglain. Kapag medyo natabunan na, doon na pwede na pumala para mabilis, no? Pwede na gumamit ng pala. Pero doon sa simula ay kailangan ay dahan-dahan muna, sapagkat siya po ay manatili siyang nagugulat at nakakaramdam o nakakarinig, no? So yun, kapag katapos yun ay pwede po magdua. Ayon sa hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is'alu li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Is'alu li akhikum at-tathbit
fa innahu al-ana yus'al. Pagkatapos ni malibing ay ipanalangin ninyo ang iyong kapatiran na yumao, sapagkat pagtalikod ninyo ay darating na sa kanya ang malak, ang anghel, upang siya ay tatanungin sa mga bagay-bagay. Kaya mainam na ipagduan natin siya ng athabat, manatili ang maayos niyang kasagutan sa mga katanungan sa kanya ng malaika na darating sa kanyang kubor. So ano po bang may dagdag kayo mga sheikh? Ha? Yung talqin. Ang term na talqin ay bulong, no? So tulad ng sinasabi natin, doon bubulungan ang tao sa kanyang paghihingalo, sa kanyang pagsakaratal maut. Lakino mautakum bila ilaha illallah. Bulungan ninyo ang taong magsakaratal maut ng la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hindi yung pagtalkin, ang sa culture natin, especially sa Maguindanao, ang tinatawag nilang talkin ay magbubuhos ka ng kunting tubig doon sa puntod ng taong yumao, doon sa kanyang kubor. Hindi po yun ang talkin. Pero sa kapanahunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi namatay siya ng tagtuyo, panahon ng tagtuyo ay nang ilibing siya ng mga sahaba ay tuyong-tuyo yung lupa. Kaya ang ginawa ni Ali bin Abi Talib ay kumuha siya ng dalo o baldi na may tubig at binuhusan niya yung kubor ng Nabi sa kanyang hangarin upang sa ganon ay makumpak yung lupa, no? Maging solid yung lupa. Wala po yun pananaw na iba, no? Hindi tulad ng pananaw ng iilan sa atin na yung talkin na yon, yung tubig na yon na may binabasa, iwan ko lang kung anong binabasa, tapos binubuhos doon sa kubor. So hindi po yun turo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paglibing kasamang gamit. Yung mga gamit, tanggalan natin po yun na pananaw natin. Yung mga magdala ka ng gamit ng patay, tapos ilalagay mo doon sa tabi ng libingan niya, hindi niya yung susuotin eh. Na, kung susuotin naman siguro takot ka pa. So wala po yun sa katuruan ng Islam. Yung okay lang naman kung hangarin mo yung sa mga langaw, ano ba yun? Yung mga lumilipad na ano at saka mainitan yung naglibing ay okay lang. At least walang ibang pananaw doon. No? Walang problema yun. Mubah. Okay. Hindi mo rin sila wala kaya labas sa klase. Mainit ka sa loob, kaya kawali ang mga yung pero hindi ka sa iyo sa pag-ibig. Pero hindi ka lalagyan ng bulok. Pagkatapos hindi ka lalagyan ng bulok. Wala na yan. Ilagyan ng bulok, yung pagkatapos niya, imusok ng bulok. Tama, kabilang po yun sa turo ng mahal na propeta ay dapat, although yung mga nakahajj, nakabisita sa Maqbar Baqi sa Madina, malapit sa Masjidin Nabawi, yun ay pinakamarangal ng mga tao. Nandun yung mga sahaba, pinakamataas na antas ng mga tao, nandun ang mga sahaba. Kung ating titingnan ang kanilang puntod, ang kanilang living, ay wala pong disenyo. Hindi tiles, hindi gawaan ng parang bahay o anumang wala po yun. Hindi sulatan, no? Sapat lang yung marka na si ay kubor, nakataas, no? Okay lang naman yung sulatan ng pangalan sa para mamarka na ma-identify ang kanyang puntod, no? So okay lang naman yun. Pero yung patayuan ng hindi po yun masyaro. Patayuan ng bahay, so hindi po yun katuruan sa ating relihiyong Islam. Okay, so marahil lumampas na tayo sa oras. Kung wala na pong tanong ay okay. So jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Gantimpalaan nawa kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyong pag-participate. So bumangon ka na. Ayan. Bumangon na. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Balik natin ito, balik. Balik natin yung table. Ilan kayo lang bibigyan natin?
ang table.